Sa liwanag ng umaga, nalihan ang iyong biyaya. Sa himig ng hangin, nagtatsa ang iyong kalinga. Sa bawat hakbang, ikaw ang gumagabay. Napakaganda ng buhay sa iyong kamay. Sa bawat araw na dumaan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Ang mundo'y iyong nilikha upang kami magalak sa iyong luwa. Napakaganda ng buhay, ikaw ang dahilan. Sa bawat sandali, ikaw ang kalakasan. Hey, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga. At muli, ngayon po ay araw ng Wednesday at October 29, 2025. Today ay tayo po ay muli ay dadako sa ating daily devotion dito sa ating God's morning. At pag-uusapan po natin ang talata mula sa Philippians 4 verse 8. Ang sabi nga po ay pamagatan po natin itong guarding your mind with truth and purity. Dito po sa talatang ito, mula po sa talatang ito sa verse 8 ay basahin po natin. Sabi po ng talata, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Purihin natin Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. O Ama namin Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. At sa itong ito, dalangin po namin, Panginoon, nabigyan niyo po kami ng gabay upang maunawaan namin, Panginoon, ang talatang ito na aming binasa. Mula po dito sa Philippians 4 verse 8, O Lord, na pinamagatang guarding your mind with truth and purity. Hayaan mo po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, siya lang po mausap at, Panginoon, manguna sa amin, O Lord. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Speak to my vocal cords, none of me, and all of you. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, dito sa ating paksa ngayon, ay napakahalagang maunawaan natin. At bago tayo pupunta doon, doon guarding your mind with truth and purity, basahin ko ulit sa Amplified Version naman. Sabi dito, finally, believers, whatever is true, so it's honorable and worthy of respect, whatever is right and confirmed by God's word, whatever is pure and wholesome, whatever is lovely and brings peace, whatever is admirable and of good repute, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think continually on these things. Sabi nga doon, center your mind on them and implant them in your heart. So dito po ay sabi nga ay napakaganda na ating maging reminder sa buhay natin at maging guide natin. Sabi nga ang buhay ng isang tao, sabi nga sa atin ay tayo ay nilikha sa tatlong bahagi. Body, soul, and spirit. Ito pong body, ito yung ating laman. At yung soul natin, ito yung nagkukuha. Ano nga ba yung ating itong ating laman ng isipan natin at kung ano yung sinasabi ng ating laman, ng ating body, yung gusto ng katawan natin at gusto ng spirito natin. So nandun po sa sentro ang soul, yan po yung pinakang puso ng pagkatao ng bawat tao, ng bawat nilalang, Kaya nga mga kapatid, dito po sa Philippians 4:8 po ay parang spiritual user manual para sa ating isipan. Para ito yung user manual sa atin. Ibig sabihin, user manual, parang kung meron tayong kagamitan para maintindihan natin at malaman natin kung anong function nito, kailangan natin ng manual. At ito pong binasa nating talata, ito po yung manual
sa ating isipan. No? Napakahalaga po ng gampanin ng ating isipan. Ay nako, kasi nga, minsan talagang pag ang puso natin ang kahit na mali sa ating paningin o sa ating isipan, no, sabi nga ay, sabi doon sa kasabihan, no? Kapag ang puso ay sabi nga, love is blind, no? Yung may kasabihan na kapag ang puso ay sasalangin lahat ng bagay, parang ganon, something like that, nalimutan ko lamang po, no? Sabi nga, kaya nga po sa mundong ito ngayon na makikita natin, no, puro negativity, makikita natin fake news, hindi na natin alam kung yan ba ay AI o ano yung mga balitang yan, at ang daming temptation, no? Makikita natin, naghahanap na ang temptation saan mang uri ng platform, no? Kailangan natin, no, ang manual, no? Kailangan natin ang bahaging ito upang malaman natin, ma-discern natin, ito ba ay nakaka-please sa God o hindi? O kung paano natin i-maintain ang kapayapaan sa ating buhay, ang peace and purity ng puso natin, no? Dito po si Apostol Pablo ay ang sulat po nito ay siya po ay nakakulong, no? Siya po ay, sabi nga, ay nasa bilangguan, no? Nung ito ay kanyang isinusulat. At siya po ay sinulat niya ito para sa mga Kristiyano ng Philippi, no? At dito mapapansin po natin na kahit na nasa gitna siya ng persecution, problema, no, ay makita natin na yung meron siyang joy at peace, no? At sabi nga, ito rin ay nagpapatungkol sa isang bagay na paano ba magkaroon tayo ng joy and peace kung ang laman ng utak na kung sa ating dito ay punong-puno ng kaguluhan, no? At paano magkaroon ng joy and peace, no, sa ating utak o sa ating kaisipan, no? Napakahalaga ho kasi ng mindset natin, no? Ibig sabihin, kahit kung meron po tayong joy and peace, no, kahit worse ang season ng buhay natin, at katulad ni Apostol Pablo, no, ay sabi nga, naniniwala siya na ang mindset ay kayang magbago ng perspective, no? Ano nga ba yung mindset natin, no? Makikita po natin, napakahalaga po ng mindset natin, yung motivation, no? Yung parabang kung ikaw ay may problema, ikaw ba ay, ang mindset mo ba ay mananahimik na lang, tatahimik na lang, no? O pupuntahan mo yung katotohanan, no? Sabi nga, no, the truth and the truth will set you free, no? Kaya nga po ito, no, itong sulat na ito ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Philippi ay isang, sabi nga, ay makikita natin kung ano nagtulak dito kay Apostol Pablo, no? Dahil ang mga taga-Philippi ay mahal na mahal ni Apostol Pablo, no? Mababasa po natin yan doon sa Philippians 1, no, 3-5, no, para makita natin, no, sino ba itong Philippi kay Paul, no? 3. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala kayo. 4. Tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak dahil sa inyong pakikipag-isa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Yan po natin, no? Yan po yun. Kaya po, kahit na nasa bilangguan siya, ang ginawa niyang kalakasan ay to encourage, no? Itong mga taga-Philippi. To encourage yung bawat believer. So, naging ginamit niya yung sitwasyon niya para ipakita na kahit nandun siya sa sitwasyon niya, pwede siyang gamitin ng Panginoon Diyos. Nakikita natin yun. Napakaganda nitong halimbawang ito.
Sa sitwasyon mo ba ay kaya ka rin gamitin ng Diyos o hindi? Pero sa isang banda, makikita natin na bagamat, no, kung bagamat siya ay nando sa bilangguan, nag-i-encourage siya, no, ang nagtulak sa kanya dito ay yung conflict, no, ni Judea at ng Syntax, no. Doon po sa Philippians 4:2 mababasa natin to para maintindihan lang po natin yung context. Meron pong tension diyan eh. Kaya ginawa ng ating kapatid ni sa Apostol Pablo, hindi ko siya nagpabida, no, kundi meron nung sitwasyon, meron nung sigalot, no. Kaya nga po dito, doon sa sigalot na yan, siya po ay nag-encourage. Ano po? At doon sa Philippians 4:2 mababasa natin yun. Nakikiusap ako kina Judea at Syntax. na sila'y magkasundo na silang magkapatid sa Panginoon. Okay. Hirap daw basahin eh, no? Judea at si Syntax, no? Yan. Yung pagkakasundo, may sigalot, no? Kaya nga po siya, kahit nakakulong, no? Ini-encourage pa rin niya. Parang, ang simple-simple naman ng ano nyo, magkakasundo lang kayo, parang ganun eh, no? Gusto nyo ba na sumulat ako? Imagine niyo wala cellphone, no? Walang wifi, no? Bago dumating yung sulat, talagang napakatagal, no? Pero ganun pa man, hindi naging dahilan yon ni Apostol Pablo. Ngayon, di ba? Makikita natin, no? Yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, no? Parang mas complicated sa tao. Bakit? Kasi isang pindot mo na lang, pwede mo na i-share eh. Pero hindi mo magawa. Pero dito sa Apostol Pablo, talagang sulat yun. Susulat niya yun. No? Susulat niya yun. At hindi naman katulad yan ng ballpen, di ba? At ang papel nun, hindi kakaiba rin. No? Kaya, kung complicated, mas complicated ang sitwasyon niya kaysa sa atin. Kung complicated by the time, mas complicated ang sitwasyon ni Apostol Pablo kaysa kay Syntax at saka kay Judea. Pero, anong ginawa niya? Encouragement. Paalala. Kaya nga po itong aral na ito, kung ating titingnan, hindi lang ho ito basta isinulat. Makita natin yung laman nito. There is a conviction from God para gawin ito ng isang tao. Kung tutusin, may sarili siyang issue eh. Pero bakit nagagawa pa niyang tumulong sa iba? Kahit yung issue niya sabihin natin, mas malupit doon sa mga taong ito na dapat tulungan. But still, these people, this man is a man of God, no, si Apostol Pablo, choose, no? To be a blessing. Choose na maging pagpapala sa iba. At sa buhay natin ngayon, mas marami tayong dahilan para gawin ang mga bagay na ito. At ang aral na ito, ng Apostol Pablo, mula po dito sa ating tinatalakay ngayon, sa Philippians 4:8, ay tungkol sa pag-guard ng ating isipan sa pamamagitan ng katotohanan at kalinisan. Paano nga ba natin i-guard ang isip natin? Again, kung ang isipan at puso natin ay nasa pagduruda, takot, anxiety, you worship Satan. You allow Satan in your life, in your mind. Pero kung papalitan mo yan ng Word of God, makikita mo yan eh. Gaano ba kadalas, no? Minsan sabihin natin, nakinig naman ako kay Pastor every 6 a.m. Pero yung the whole day mo, no? Sabihin natin after ng 7 o'clock, 8 o'clock, the whole day mo, ano pinapanood mo na ngayon? Mga negativity, mga doubts. Diba? Kaya makikita natin, ilang oras lang ang presensya ng Diyos sa buhay mo, sa presensya ni Satanas sa buhay mo. Sa pinanonood mo, sa pagbuklat ng cellphone mo, si God ba ang nandyan? Sa paligid mo,
sa trabaho mo. Nandun ba yung katotohanan at kalinisan? Bakit? Kasi ang isip po natin, no, ay ang labanan o war zone. Nandyan po yung spiritual warfare. Sabi nga sa atin, di ba? Balikan natin yung 2 Corinthians 10 verse 5. Ginagapi namin ang lahat ng mapagmataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. Binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Amen. So, nandun. Ipinapaliwanag yan sa pamamagitan ng isipan. At ang sinasabi dito sa 2 Corinthians 10:5, na isipang ito, yung salitang think, no? Sabi doon, sa verse na, ay ibig sabihin po niyan sa Greek word ay logizomai. No? Logizomai, ibig sabihin po, hindi lang basta isipin. No? Iniisipin, yung mga isipin natin. Kundi, sabi nga, ito'y intentional, deliberate focus. No? Paano ba natin na ibabahagi ang salita ng Panginoon Diyos? Kaya nga, di ba minsan sa ating pagbabasa ng Biblia, ang daming nagiging ang daming pumapasok dyan. Excuse me po. At doon sa buhay natin, no, ang daming, sabi nga, marami dyan tanong, oneness, Trinity, whatsoever. Again, ang salita ng Panginoon Diyos, ito po ang magbibigay ng linaw sa buhay natin. If there is confusion, sabi nga, confusion, no, sa ating buhay, no, hayaan natin makonvict tayo sa salita ng Panginoon Diyos. Hayaan natin ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa ating puso, sa ating, hayaan natin at na mapakinggan natin ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa atin. Kaya nga, doon sa labanan ito, no, sabi nga, parang ano po yan parang sinasabi niya na i-compute mong mabuti, isa puso mo ang mga bagay na ito. Parang gano'n ang sinasabi niya ni Apostol Pablo. Kaya hindi passive po ang guarding your mind. Kailangan ito ng active effort at discipline sa paanong paraan. Kaya po nga nagkakaroon ng mga Bible study. Kaya napakahalaga po sa bawat Kristiyano, kahit pastor ka na, kahit bishop ka na, ang patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon Diyos. Hindi pwedeng nandun ka lang sa sa comfort zone mo. Hindi ka lalago. Madali kang matitisod, madali kang malalason. At sabi niya, yan yung pakiramdam na yung misang puso mo. Madali kang, very fragile ka, babasagin. Yung bang konting salita, konting aksyon, emote ka kaagad. O sabi nga, doon sa, basahin muna natin yung fruit of the Spirit, yung Galatians 5:17 to 21, and then isunod natin yung Galatians 5:22 to 23. 17. Sapagkat ang mga nasa laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyo gawin. 18. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. 19. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, at kasakiman, pagkampi-kampi at pagkakahabahagi. 21. Pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang tulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Tutuloy ka na. Tuloy na. 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, 23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito.
Ganun lang. Okay. Amen. So sabi nga, doon sa unang bahagi, ito'y naglalaban. Katulad nito sa ating isipan, no? Na kung ito ay ating ilalagay sa isipan natin and then we desire, no, makikita na natin yung intention ng isang tao. Kaya nga, diyan natin maiintindihan, ano, na parang minsan napaka-noble ng ginagawa natin pero yung pala may ibang intention. Makikita natin yan doon sa bunga ng espiritu ng kaaway ni Satan. Kaya nga, that's how ganun ka makapanlin lang. He is deceitful, no? This Satan, no, is deceitful. Makapanlin lang yan. Akala mo, bait-bait o napaka-nobel, no? Pero there's something different. Mayroong vested interest yan. Kaya nga kung hindi tayo, no, nagiging mapagbantay, kaya dito sabi nga, guard your heart. Kasi kung ano yung iniisip, no, and it starts with our mind. Kaya nga kinakailangan i-compute natin magkaroon tayo ng active effort and discipline. Yan po yung pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Kasi pag wala ang salita ng Panginoon Diyos sa buhay mo, isang linggo, isang araw, isang buwan, and again, pag mga taon na yan, you're spiritually drought. Tuyong-tuyo ka. Dito po nagsisimula ang lahat. Kung ano ang iniisip natin. Yan po ang nagdidictate ng action sa heart natin. Sabi nga, di ba? Kanina nabanggit natin ang ating kalikasan bilang tao. We are triune body. Nilikha tayo sa body, soul, and spirit. Yan po yun. At yan yung nagdidikta. Siya ang magdidikta kung ano yung nasa isip natin. The enemy will not attack your heart. Hindi siya makakapasok dyan Ang pintuan niya ay ang isip mo. Pero ang Panginoon Jesucristo, nasa iyo na. The Spirit that always dictate to your soul. Pero ang enemy, papasok pa lang yan sa isip mo. Hindi totoo na kaya niyang basahin ang isip mo. At yan nagsisimula ang labanan. Sabi nga ni Paul, dapat ang laman ng utak natin ay yung mga bagay na una, truth, katotohanan. Hindi fake news, hindi chismis, hindi kasinungalingan. Kundi ano po, ang ultimate truth. Ano po yun? Salita ng Diyos. Kaya nga sabi sa atin natin Panginoon Jesucristo dun sa John 17 verse 17. Teka lang po. 17. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ang katotohanan. Amen. Sabi nga, italaga mo. Pakita mo sa kanila yung katotohanan. Minsan yung katotohanan masakit, di ba? Kasi minsan yung katotohanan, yan yung magpapalaya sa atin. Kung hindi totoo, huwag natin hayaan na, sabi nga, ang pinakamasakit pa nito, yung humaba ang panahon na hindi mo sinabi yung katotohanan. Para bang ganito. Di ba yung isang bata, makikita natin, the moment na sinabi mo na siya ay ampon, hindi lahat, yung iba, nagre-rebelde, di ba? For example na lang, no? Bakit? Kasi, hindi ang issue doon yung pag-aalaga mo Ang issue doon, paano kita mapagkakatiwalaan? Na in my entire life, puro kasinungalingan pala yun. Kahit na hindi niya makita ngayon doon hindi niya makita kasi ngayon doon yung pagmamahal. Ang nakikita, hindi naman lahat, no? Ang nakikita niya na ngayon doon is yung sakit na malaman. Bakit? Hindi mo pala ako tutay na anak. Mahal na kita Parang gano'n, di ba? So parang, ikaw yung idol ko, ikaw yung tinitingala ko, lahat ngayon ng bagay ko parang nakasentro sa'yo, na pagtanda mo, alagaan kita, tapos sasabihin mo sa akin, hindi pala kita tunay na ama,
Hindi pala kita tunay na anak. So parang gano'n. Kaya nga sabi ng Panginoon, reveal the truth. Maraming bagay sa buhay natin yan. Maaari sa property, maaari sa mga issues kung saan-saan. It's applicable to all. Ano pa doon? Sabi rin ng talata, pure, dalisay, walang bahid ng kasalanan. Last, o yung kahalayan, o karumihan. Dapat malinis ang mindset natin gaya ni Kristo. Sabi nga sa buhay natin, no, pag tayo ay nag-mission, o tayo ay gumawa ng isang bagay na para sa Panginoon, alisin natin yung kasalanan. Alisin natin yung last, yung kahalayan, o yung sinasabi natin karumihan. Dapat malinis ang mindset natin. Gaya ng ating Panginoong Kristo. Honorable, sabi doon, o yung kagalang-galang. Mga bagay na nagpapakita ng respeto sa Diyos at sa kapwa. Yung bang ginagawa natin, it gives respect to God. At ganun din sa kapwa natin. O sagasa kung sagasa ka. Yung para bang di baling, parang barbaric, no? Dapat maging totoo tayo, pero hindi tayo dapat nakaka-offend ng tao, pinapahiyanan man natin yung ibang tao. Kaya nga sabi rin dito, dapat yung laman ng isip natin, lovely and peaceful. Mga iniisip na nagdudulot ng kapayapaan at hindi stress o away. Yan po yun, sinasabi ng talata sa atin. Kung ang social media mo, o ang sabi nga o ang social media, negativity, o mga masamang desires ang pumupuno sa isip mo, ano kayang sa palagay mo ang mailalagay sa puso mo? Ibig sabihin niyan, magiging toxic ang buhay mo. Anxiety and depression, dyan po nagmumula. Sa mga napapanood, di ba? Makikita natin yung mga nagpapakamatay because of napahiya na siya. Yung labis na kahiyan that leads him. So kung anumang anxiety, depression, ang masakit pa nun leads to suicidal. Why? Kasi yun yung pumapasok sa isip nila. Sarap mag-post ng magagandang bagay. Tama naman yun. Pero sabi nga, kung hindi ka mag-iingat at kung ang mga taong nasa paligid mo ay hindi tama sa'yo, minsan, iniisip natin too late na eh. Pero sa Panginoon Diyos, hindi too late. Minsan sa isang pagkakamali natin, di ba? Katulad ng mga nasa social media, nakita natin, nagpakamatay dahil lang dun sa isang pagkakamali. Una, parang naabuso siya ng kanyang yaya hanggang sa inakala niya tama yung mga bagay na nakikita niya nung kabataan niya hanggang sa nag-lead sa kanya sa isang pag-uugali na kaya nga po nahirapan siya kasi magulang niya parehas na busy. Although Christian yung magulang niya, pero walang panahon sa anak, no? Kaya nga po ang first ministry ng isang Kristiyano ay ang pamilya mo. No? How your family, kumusta yung pamilya mo? Sabi nga po kung ang salita ng Diyos, no, at mga bagay na pleasing sa ating Panginoon Diyos ang iniisip mo, magkakaroon ka ng divine peace at clarity. No, yan po yun, divine peace and clarity. Sabi nga sa atin, di ba, Isaiah 26 verse 3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga matatag na paninindigan at sa iyo ay nagtitiwala. Amen. So yun po yun. Yun ang binibigay ng Panginoon Diyos. He give us, no? He give us, sabi nga ay yung divine peace at clarity. Kaya dapat i-filter po natin lahat ng pumapasok sa isipan natin. Tulad ng mga pinapanood natin, pinapakinggan, at kinakausap.
Kung ito ba ay confirmed by the God's Word. Sabi nga, ang final confirmation ng lahat ng iniisip natin ay ito. Kaya nga sa pag-iisip natin, ay i-compare natin, yan ba yung sinasabi ng Biblia? Yan ba yung sinasabi ng Panginoon Diyos? Imagine your mind is like a social media newsfeed, no? Parang newsfeed po yan, no? Yan yung isipan mo, yan yung newsfeed mo, yung pumapasok, no, sa'yo. No? Diba? Pagka yung sinabing newsfeed, nakikita mo yung istorya ng buhay niya. No? Ganun yan sa isipan natin. Kung puro basura ang pinafollow mo, ibig sabihin drama, kalokohan, chismis, o kung ano pa, di puro toxic ang content ang lalabas sa feed mo. Sabi nga ng Biblia, di ba? Sabi sa atin, hindi sa kung ano inilalabas ng tao nagpaparami sa tao, kundi kung ano ang kanyang ipinapasok sa isip niya. Pero kung pinapalo mo ang ating Panginoong Hesus, no? Yung mga Bible verses at mga taong nag-i-encourage sa'yo, ang lalabas sa feed mo ay mga bagay na magbibigay ng pag-asa sa buhay mo. Kanina binasa natin yan, di ba? Yung fruit of the Spirit sa Galatians 5 hanggang 23. No? Doon po sa unang part, sabi nga, yung paglalaban ng Espiritu, yung fruit of the Spirit, 17 to 21, yan, Espiritu po ng kaaway yan, ni Satanas. At ang Espiritu ng Panginoon Diyos, yung sinasabi doon sa 22-23, pagmamahal, kapayapaan, yan po yung gusto ng Panginoon. Kaya nga, yung mindset natin matters. Gaya nga nang sinasabi sa atin ng Proverbs 4 verse 23. Sabi doon sa atin ng Proverbs 4:23. Kawikaan. Sabi doon, guard your heart. No? Pero mas malalim po dito ang puso natin. Sabi nga po, ang puso po natin ay sumusunod sa isipan natin. Kung gusto mong maging malapit sa ating Panginoon Diyos, sabi nga, simulan mo sa pagre-renew ng isipan. Diba sabi sa atin ng Romans 12 verse 2? Ano po? Ang sabi po sa atin ng Romans 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kaloob niya. Amen. So yun po yun. Sabi nga, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Yan po yung mindset na dapat meron tayo. At kung ang mindset nito ay magkakaroon sa atin ng katotohanan at sasamahan natin ng purity, no? Yung pagbabago ng puso natin, the transform heart, ano po mangyayari niyan? Magkakaroon po tayo ng spiritual armor. Yan po yung sinasabi doon sa Ephesians 6, verse 14 hanggang 17. Kaya't maging handa kayo, ibigkis ninyo sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. 15. Isuot ninyo ang sandalyas sa pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. 16. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. 17. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hanggang 17. Okay. Sabi nga, kapag sinapuso natin ang katotohanan ng Biblia, no, halimbawa yung mga pangako ng ating Panginoon Diyos, at nilinis natin ang ating isip sa kasalanan, magiging shield natin yan laban sa temptation at kasinungalingan ni Satanas. Kaya, think like Jesus. We have the mind of Christ. No? Kaya nga lagi sa atin sinasabi ng ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Hesus, kahit na siya ay nandun sa mga pagsubok, lagi siyang nakapokus sa Father's will. No? Sabi nga niya doon, di ba? Sa Luke 22 verse 42.
Sinabi niya, Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kaloob ko ang masunod, kundi ang kaloob mo. Amen. Sabi nga, your will be done. Sabi nga, kung maaari, no? Alisin mo. Kasi alam niya yung paghihirap eh. Nakita niya yun by the time. Kasi Diyos din siya eh. Pero bilang isang tao, ramdam niya ang bawat sakit. Kaya nga wala tayong kayang ipagmalaki sa Panginoon. Bakit? Kaya ang paniniwala natin na si Kristo ay naging tao ay napakahalaga sa buhay natin. Dahil naramdaman niya ang sufferings. Ang bawat sufferings na meron ka ngayon, ramdam din niya ng Panginoon. Pero pinili niya ang kalooban ng Diyos para magtagumpay tayo. Magtagumpay siya. At tayo ay maligtas. Ang tagumpay niya ay tagumpay natin. Dapat hindi tayo sa langit eh. Sa impyerno tayo. Kaya nga po, tayo rin eh, dapat na ang iniisip natin ay yung makapagpapasaya sa Diyos. Hindi yung makasisira ng relationship natin sa Kanya. Diba, minsan pag tayo nabibigo, parang yung ating Bible habit, yung ating pananalangin, makikita mo naman yan sa sarili mo. Yung para bang to the point na parang nagtatampo ka, nagtatantrum, nagre-rebelde. Hindi ka yung pure. Para yung paglilingkod mo, parang obligation lang. Yung napipilitan ka lang. Nakakalungkot po yun sa paningin ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga practical steps? Mag-delete ka sa toxic content. Sa isip mo, sa phone mo. Kung yan ay nasa phone mo, laging nandun. Kung hindi mo nag-glorify ang Panginoon Diyos, yan follow mo. Pastor, ganun po ba yun? Oo, yan follow mo. Kung hindi naman siya talaga nagbibigay, kung nalalason yung isip at puso mo, bakit patuloy ka magpa-follow kung ang tingin mo naman pala doon sa taong yun ay nagbibigay sa iyo ng bigat? Unfollow mo. Dalawang bagay lang naman eh. Kaya gusto mo i-unfollow kasi nagbibigay ito sa'yo ng lakas. Yan yung mga salita ng Panginoon Diyos. O kaya naman, kaya gusto mo siyang i-unfollow, ayaw mong takasan yung kasalanan. Dalawang bagay lang naman yun eh. Pero kung gusto mong lumago sa Panginoon, kung alam mo nakikipagbigay ng glorify sa'yo, kahit na ito ay against doon sa desires and flesh mo at pinipili mong sundin ang kalooban ng Panginoon Diyos, so baguhin ka ng Diyos, mag-stick ka doon at ang i-unfollow mo yung mga bagay na lumalason sa'yo. Mag-memorize ka ng Bible verse. Hanggat maaari, kung hindi mo kaya memorize, magbasa lang, magbasa. Pero darating ang panahon, mamememorize mo rin yan. Para kapag ina-atake ka ng negative thoughts, may weapon ka. May pinangahawakan kang salita. Kasi kung memorize mo yan, sa gitna ng pagsubok, halimbawa ng iyong paghihirap, Lord, alam ko, hindi mo ko iiwan pababayaan. Yan yung very common. And that's very powerful. Mag-pray ka lagi. No? Ano yun? 3 bagay nito. Mag-delete, mag-memorize, mag-pray lagi. Yan yung 3 bagay na isa puso mo. I-delete mo yung mga toxic, no? Para mawala yan sa isip mo. Ano naman? I-memorize mo naman yung salita ng Panginoon Diyos. At lagi kang mag-pray. Lagi mo hingi ng tulong sa Kanya. Lagi sinasabi, Lord, tulungan mo ako. I-filter ang iniisip ko. Palitan mo ng thoughts na nakapiplis sa'yo. Nakapagbibigay luwalhati sa'yo. Ano po magiging resulta niya sa buhay natin? Supernatural peace. Ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sino mang tao. Only God can do it. Supernatural peace. Only the Holy Spirit can do that.
Kapag iniisip mo na nakasentro sa mga bagay na worthy and of praise, no? O yung sabihin natin, ibinibigay ng ating Panginoon Diyos, yung peace na yan ay hindi maintindihan ng mundo ito. Konting atras tayo doon sa Philippians 4:7. Sabi nga doon sa Philippians 4 verse 7. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at isip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Yan po yun. Kung tayo'y nakikipag-isa na sa Panginoon, maaaring ang mundong ito, hindi ka maintindihan. Malimit na nangyayari sa bawat Kristiyano. Pero later on, maunawaan din nila. Dahil ang peace na ito, ang kapayapaan na ito, na kahit ang gulo ng paligid, steady ka sa presensya ng Panginoon Diyos. Alam mo, nakasama mo siya, hindi ka iiwan pababayaan. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagtatapos, ang pagiging tagasunod ng ating Panginoong Kristo, o tayo mga born again, ay hindi lang sa salvation nakatutok dito, pati sa mindset natin. Ano nga bang iniisip mo? Kung ikaw ay bagong nilalang kay Kristo, sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, dapat bagong mindset din ang laman ng utak mo. Guard your mind. Kasi dito nagsisimula ang victory ng bawat tao. If you guard your mind, victory ka na. Kung kaya mong i-curate ang IG feed mo, di ba yung parang pinifilter para maganda ang itsura, bakit hindi mo gawin yun para sa kaluluwa mo? Di ba? Kung kaya mong i-feed, bakit hindi mo kaya gawin sa kaluluwa mo? Bakit hindi mo pagandahin ang laman ng puso mo? Ang Philippians 4:8 po, ang ultimate filter ni God para sa isipan nating lahat. Sabi nga, swipe right sa truth. Ibig sabihin, save yan. Left side sa kasinungalingan. Ibig sabihin, delete. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, nais ko ulit magbahagi ng spoken poetry. Okay? Sabi nga po ng ating spoken poetry, mula po dito sa Mind Over Matters ng Philippians 4:8. Yan po ating pamagat. Mind Over Matters ng spoken poetry na ito. Sabi nga, mga kapatid, teka muna, listen up. Sa mundong ito, nasaksakan ng gulo't hirap, may verse akong ibabahagi. Promise, dito trap. Philippians 4:8, para sa isip nating naglalakbay. Sabi ni Paul, whatever is true, huwag kang magpauto sa fake news, sa chismis, na nagkakalat ng gulo. Ang katotohanan ni Kristo, yun ang inyong sundin. Sa salita niya, magbasa, huwag sa sabi-sabi ng iba. Whatever is novel, huwag kang maging double o yung doble. Sa gawat salita, dapat kang maging stable. Igalang ang Diyos, pati ang iyong kapwa. Huwag kang makisali sa mga taong walang hiya. Whatever is right, huwag kang pumikit sa mga bagay na mali. Dapat kang lumaban kahit masakit. Ang standard ni God, yun ang iyong tularan. Hindi ang uso ng mundo na puno ng kasalanan. Whatever is pure, huwag kang maging cure sa mga bagay na marumi na nagdudulot ng lure. Linisin ang isip, puso at kaluluwa. Sa tulong ng Espiritu Santo, ikaw ay magtatagumpay. Whatever is lovely, huwag kang maging grumpy. Hanapin ang ganda sa bawat sandali. Magpasalamat sa Diyos sa mga blessings na bigay. Huwag kang magreklamo, ikay kanyang gabay. Whatever is admirable, huwag kang maging miserable. Tingnan ang mga taong may faith na admirable. Sila yung tularan sa kanilang kabutihan para ikay lumago sa iyong pananampalataya. Kung may excellence, kung may praise na tunay, dito mo ituon ang isip araw-araw. Plant them in your heart, sabi nga sa verse, para ang peace ni God
sa iyo'y mag-immerse. Mga kapatid, this is not just a spoken word, it's a challenge, a calling from our Lord. Guard your mind, protect your heart, for in His truth and purity, we will never be apart. Purihin ating Panginoon Diyos. Ngayon naman tayo po idadako sa Wednesday's Reflection. God's morning mga kapatid. Ito pong ating napag-aralang ito. Sa taga Pilipos 4:8 ay naglalaman ng mga aral tungkol sa kung paano dapat ituon ang mga Kristiyano ang kanilang mga isipan. Hinihikayat tayo na isipin ang mga bagay na totoong, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, may kagalingan at kapuri-puri. Hinihimok po tayo ng talata na ituon ang ating isipan sa mga positibong bagay. Sa halip mag-focus tayo sa negatibong aspeto ng buhay, dapat nating hanapin ang mga bagay na totoo, marangal at kapuri-puri. Ang paghahanap sa kabutihan sa iba at sa mga sitwasyon ng pagbabago, ang magbabago sa ating pananaw. Sa halip mag-focus sa mga pagkukulang, dapat tayong maghanap ng mga bagay na ikakarangal ng ating Panginoon. Ang talata po ang nagpapaalala sa atin na mayroon tayong kapangyarihan na piliin ang ating mga iniisip kung napapansin natin nagiging negatibo na o mapanghusga na ang ating isipan. Dapat nating itong muli sa mga bagay na makakapagpasigla at magkakaroon ng pag-asa. Ang paghahanap at papahalaga sa katotohanan sa lahat ng bagay ay nagiging pundasyon ng ating desisyon at relasyon sa pamamagitan ng pagiging tapat sa ating sarili at sa iba. Nagtatayo tayo ng tiwala sa ating kapwa. At ang pagsisikap sa pagiging matuwid sa lahat ng ating pasya ay naglalayo sa atin sa mga pagkakamali at pagkakasala. Sa pamamagitan ng paghingi ng gabay sa Diyos at pagsunod sa Kanyang mga utos, umaasa tayo magiging isang taong kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon. Panatilihin po natin ang ating kaisipan, ang ating pag-uugali na nakakaayon sa ating Panginoon, maging mapagpakumbaba po tayo, magpatawad tayo, at yun po ang gusto ng ating Panginoon, ang magkaroon tayo ng relasyon na maayos sa ating kapwa. Kaya po, sa kabuuan, ito po ay nagtuturo sa atin na maging mapuri ang ating mga iniisip at ituon ang ating pansin sa mga bagay na nakakapagpatibay at nakakapagpasigla sa atin at sa iba. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Okay. Purihin ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At dito sa ating comment section, batiin naman natin ating mga kapatid. No? Mamaya po, muli ay meron po tayong Bible study. Bago po tayo bumati, no? Meron po tayong Bible study. Mamaya tayo ay nasa Revelation na, no? Revelation chapter 5, no? At ating tuklasin, sama-sama nating tuklasin ang talatang ito. At ngayon sa ating comment section, tayo po ay pinangunahan ni Nay Winnie, no? Patual, no? Mula po dyan sa Villa Escudero. At batiin natin ang Patual family, yan, at Benaluz, no? Kasama rin po natin si Nanay Gori, no? Mula po sa Bulaking Chaong. Yan, kasama natin yan. At purihin ng Diyos, no? At batiin din natin ang pamilya ni Nanay Gori, ang Kapus and Benaluz family. Yan. At mula naman po sa Washington, Seattle, no? Washington, diyan sa USA, kasama po natin si Nars Avi at ang Dao family. Yan, no? At sa
Dito naman, no, bagamat ang ating Kuya Chris ay nasa hospital na naman, no, pero kasama pa rin natin ano, ang Kuya Chris at ang Ate Marta nandyan po sa community. Dalangin namin, Kuya, ang mabilis mong kagalingan, recovery, no, para po dyan sa iyong karamdaman. At purihin ng Diyos sa buhay mo at batiin natin ang pamilya mo, ang buong Silang family at Tilyaga family. Yan. At kasama rin si Ate Marta, no? Diyan ang Malasmas, Bombani family, no? Benaluz family. Yan. Okay, so dito kasama rin po natin siyempre kasama rin natin mula po sa Azucena Tanyo family. Kasama po natin si Ate Carmeline, ano po? Ayan, at parang nakita ko dito kanina si Brother Arthur, no? Yan, ating best friend, no? Yan, kasama natin, yan, si Ate Carmeline, at batiin natin ang Azucena Tanyo family, no? Ang pamilya ni Brother Arthur at Ate Carmeline. Siyempre kasama ang mga kiddos, si Pao, and si Julene, at si Kuya Tyrone. Yan, nandiyan, laging nakikinig po yan sa atin everyday. Kahit minsan replay, pero lagi po nakikinig yung mga yan, yung mga batang yan. So, yan ang Diyos sa buhay ninyo. Ayan, at yan. Okay. So, yan, mga pasasalamat na nandito. Yan, at prayer request, patuloy na kagalingan kay Kuya Chris. No, thank you po sa pag-iingat. Sabi nga ni Nay Gloria, no, sa buong magdamag at ginising umagang kay ganda. Sabi nga. At dito kasama rin natin, no, si Kuya Victor diyan sa Villa Escudero, no, at si Nanay TC, no, diyan sa Villa Escudero kasama natin si Kuya Victor Dalangin at si Nanay Tessie at buong pamilya, no. Yan, at dito sabi nga pagbati, yan, mga pag-iingat, no, at dito kasama rin po natin ang aking kapatid mula diyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan, si Caroline Mercado. Yan. Excuse me po. No, kasama rin po natin ang prayer request dito kay Irene Artiliaga. Yan. Irene Artiliaga. Galingan po kay Rainy Capus, Ching Capus, Maika. Yan. At mula naman sa Bacolod, no, kasama rin po natin ang Pios family. Yan, sa Bacolod City, ang butihing surveyor. Yan, si Kuya George Pios. Yan. Yan. At sino pa? Yan. Kasama rin natin from Dubai, si Maria Bonalos, no? Yan, ating kapatid yan. Yan, lagi po natin kasama rin sa Bible study yan. From Dubai, ano? Ang ating Bible study sa mga gusto mag-join, we will start by 8 p.m. No? At kung gusto mong dumalo, basahin mo na. Mag-study ka na rin sa Revelation 5 para maibahagi natin sa lahat. Okay, so kasama rin natin syempre mula naman sa San Pablo ulit. Kasama rin natin si ang Andal Artiliaga family sa pangunguna po ni Pastora Fe. No? Sa mapagpalang umaga po, Pastora, sa inyo. Yan. Yan, ito. Nakita ko na si Brother Arthur. Bro, morning. Okay, good morning. Yan. Ingat. Okay. So, yan. Ay, yan. Pastor, nalimutan mo ako at Nela. Kakababanggit ko lang po. Yan, si Ate Nela. Yan, siyempre, Nunoso family. No, hindi ko lang po nakita kaagad, Pastor. Okay. Hindi ko po kayo nalilimutan. At lagi kayong nasa aking puso. Yan. Okay, so purihin ng Diyos. Okay, at dahil dyan, mga kapatid, no, at dito sa ating pagpapatuloy, na ating at pagtatapos, sa ating pagtatapos, no, ay tayo po ay tapusin nga natin ito sa ating pananalangin. Tayo po yung manalangin. Let's all pray. O naming Diyos na makapangyarihan, salamat po, Panginoon, sa oras at araw na ito. Sa muling pagbubukas mo ng iyong salita na siyang naging daluyan
ng aming bagong pananaw at pagpapaalala sa aming buhay bilang iyong mga tagasunod. Tunay, Panginoon, na kami po ay napagpala mo ng salitang ito. Tunay po na nagbigay ito sa amin ng kalakasan upang baguhin ang aming isip at magkaroon kami, Panginoon, ng kasangkapan upang labanan ang anumang nararamdaman at nararanasan namin. Salamat, Panginoon, sa weapon na ito na ibinahagi mo upang kami ay mabuhay, O Lord, mamuhay ng kalugod-lugod sa iyong paningin at mamuhay, Panginoon, ng may tapang, O Lord, na harapin ang anumang pagsubok sa aming buhay. Muli, sa iyo po ang papuri at pasalamat at sa kalakasang ito na iyong pagkalooban mo kami, Panginoon, ng pagtuloy na pagkaunawa at isa pang buhay namin ng salitang ito. Maghari ka sa aming buhay at dinadalangin namin sa bawat may karamdaman, Lord, ang iyong patnubay, ang iyong gabay, Lord. Kami po ay nagtitiwala na ikaw po ang Diyos ng kagalingan at patuloy na mag-iingat sa amin. Lord, dalangin din po namin sa aming isang kapatid na ngayon po ay isang single mom, Lord, na ngayon po ay lumalaban sa isang kaso, Lord, na mabigat sa kanyang isipan at sa kanyang puso. Lord, bigyan niyo po siya ng katalinuhan. Lord, ang aming pong dalangin, Panginoon, katulad ng sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, ay magbigay, Panginoon, ito ng tamang direksyon, Panginoon, sa buhay ng batang ito, sa buhay ng pamilyang ito. Bigyan mo po, Panginoon, ang kalakasan ng ang kanyang anak ay, Panginoon, ay kanyang makapiling, O Lord. Patuloy na dalangin namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kalakasan sa kanyang isip, sa kanyang puso, ganun din, Panginoon, sa kanyang mga desisyon. Pagkaloob po, Panginoon, ng mga tamang tao sa buhay ng batang ito, Lord, ng mom na ito, Lord, at patuloy niyo po siyang gabayan. Ganun din, Panginoon, sa bawat mga kapatid namin, especially mga kapatid namin na may karamdaman, si Kuya Chris, Lord, ang aking asawa, Lord, na ngayon po ay meron pa rin pong karamdaman, Lord, ingatan niyo po, Panginoon, sila at gabayan. Salamat po sa lahat ng ito, Panginoon, sa iyo po ang papuri at pasalamat. At sa lahat ng aming mga kapatid, Panginoon, na patuloy na ginagamit mo at gagamitin mo, Lord, upang ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos. Bigyan mo kami ng kalakasan. Bigyan mo kami ng patnubay, Lord, upang masunod ang iyong layon, Lord, to see your purpose, Lord, sa bawat isa sa amin. At ang bawat mga kapatid namin na nasa aming paligid, Lord, ay mabahagi lang din namin ang salita ng Panginoon Diyos. At magbunga, Panginoon, ito ayon sa iyong kalooban at ayon sa iyong kadakilaan. Again, O God, we thank you and we praise you, Lord, and this I pray in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again, and together we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Pag-ibig mo ang buhay na nandito, Panginoon, sa'yo lang. Okay, dito sabi nga, kalakasan, prayer request ni Ate Gory, ng kalakasan ni Sis Renny, Pastora Pen, Ate Winnie, Marta, yan po, galing po kay Night Gloria, yan. Ano pa ito? Yan, Lord, thank you sa pag-ingat sa aming lahat. Yan. Bati nun, Patuwal, Dalangin Family, Nunoso, Andal, Ardiliaga Family, yan. Dalangin, no? Pagbati ni Nay Winnie kay Ate Babes at kay Kuya Ramil, yan, sa buong family. Pag-iingat, yan. Pagbati sa lahat ng pamilya. Kalakasan ni Ate Tessie at Victor Dalangin. Yan. Malasmas Bombani family. Yan. Pag-iingat. Yan. Okay. Yan. Okay, praise God mga kapatid. At yun po, sa amin po mag-partner, God's morning everyone.
God's morning po. Ingat po tayong lahat. God bless po. Nagligtas